This evening mga kapatid, we will be starting a brand new series sa ating Bible study. Bagamat nangako po ako noon that pagkatapos po ng Book of Revelation, kung loloobin po ng Diyos, sisimulan po sana natin ang Book of Hebrews. Pero dahil po sa mga ilang katanungan na itinaas mula sa inyo, patungkol po sa mga doktrina na makikita po natin sa Biblia, I believe that it's very important na balikan po natin ang gaytong klaseng katuruan. Bakit po? Dahil yung tinatawag po ang mga doktrina ng biyaya ay masasabi po natin yung mga core essential doctrines of the Reformation. The core essential doctrines of Reformed theology. And the reason why that is very important mga kapatid, dahil kung tatanungin po natin, ano po ba ang biyaya sa konteksto ng kaligtasan? Yung mga doktrinang pag-aaralan po natin sa mga susunod na Friday, na ayon naman po sa Biblia, ang magbibigay po sa atin through the help of the Holy Spirit ng linaw kung gaano po kahalaga ang biyaya na ipinaranas sa atin ng Diyos. Na bago po natin himay-himayin yung mga 5 punto ng biyaya na kung tawagin po, maaari ho natin tanungin, saan po ba ito nagsimula? Dahil ito po yung madalas na sinasabi po ng mga tao sa labas na ang doktrina ng biyaya o ang mga doktrina ng biyaya ay nagmula po daw kay John Calvin in the 16th century. Pero matter of fact, if we look at history, nagkaroon po na matinding debate ang mga tinatawag po na Arminians versus the Calvinists. Okay? Ang mga Arminian po in the 16th century, specifically, tinatawag po nila ang kanilang mga sarili bilang mga remonstrants or remonstrants, to be more French in its nature. Kaya po nila tinawag ang kanilang mga sarili bilang mga remonstrants or remonstrants is because sila po ay tutol sa katuruan ng mga Calvinists. Na yung mga Calvinists na kalaban po ng mga Arminian na mga panahon po na yan ay tinatawag po mga Dutch Reformed. Okay? Dutch Reformed Calvinists. So, ang rason kung bakit tinututulan po nila ang katuruan ng mga Dutch Reform noong mga panahon po ng 16th century ay dahil po sa isang doktrina na kung tawagin predestination. Yan ang pinakaugat ng kanilang pagtatalo. Ang pagpili po ba ng Diyos ay base sa kondisyon ng tao o hindi kondisyon ng tao? Nang ibig sabihin, kung ikaw ay Arminian or Remonstrants, ang katuruan po ninyo is this. Kaya tayo pinili ng Diyos bago pa man likhain ang mundo ay dahil sa isang kondisyon. And what is that condition? God looked into the future at nakita po niya na ako at ikaw, lahat tayo, ay binigyan ng konting biyaya para makalapit sa Kanya, kaya tayo pinili ng Diyos. Yan ang kanilang katuruan. In English, God looked into the future and would see who would receive Him. And those who would receive Him, doon pa lang niya binigyan ng biyaya of predestination or election. So para sa kanila, ang pagpili po ng Diyos bago pa man likhain ang mundo ay nakasalalay sa kondisyon na nakita ng Diyos in the future na may mga tao lalapit sa Kanya. That's why God chose you. That's why God chose me. He saw Joshua in the future coming to God. He saw Brother June in the future coming to God. Nakita niya si Mama Tess in the future coming to God. Kaya lang tayo pinili ng Diyos. Habang ang ating mga kapatid naman na Calvinists, they would say, hindi. Ang pagpili ng Diyos ay hindi nakabase sa kondisyon. Hindi nakabase sa mga nakita ng Diyos in the future, kundi
Hindi na kailangan ng Diyos na tumingin pa in the future para malaman kung sino lalapit dahil siya na mismo ang namili bago pa mandikain ang mundo. So hindi po ito nakasalalay sa kondisyon na may nakita ang Diyos sa atin kaya niya tayo pinili, kundi bago pa ho tayo ipanganak, bago pa ho tayo dikain, bago pa ho tayo gumawa ng mabuti o masama, namili na ang Diyos. Dahil po sa ganyang klaseng pagdedebate po nila, nagkaroon po ng isang malaking kapulungan or council. At ito po ay naganap noong November 13, 1618 at umabot hanggang May 3 or May 3rd ng 1619 na kung tawagin Synod of Dort. Kapag sinabi po yung salitang synod, it means kapulungan, pagtitipon, council, gathering. Dahil mainit po yung labanan during this period of time na halos mga kapatid, kung pag-aaralan po ninyo ang kasaysayan ng dalawang kampong ito, halos nauuwi na po sa pagpatay. Ganong katindi. Yung mga iba, kapag ikaw ay nagtuturo ng Arminian, ikukulong ka. May mga ibang kaso naman na sila'y papatayin under the government. At kung ikaw naman ay Calvinist, at ang mga Arminian po may koneksyon sa pamahalaan, ang gagawin po ng mga ito, hindi sila papayagan na magturo sa loob ng simbahan. Kaya ang nangyayari, nagtatago po minsan yung mga ito, nagtitipon sa mga bahay-bahay ng mga kapatiran, at kapag nalaman naman ng mga ito, isusumbog sa gobyerno upang ikulong sila. Ganong katindi ang labanan. Kaya dumating po ang isang governmental decision, kayo mga Arminian or Remonstrants, at kayo mga Dutch Reform, mga Calvinists, magkakaroon tayo ng malaking pagtitipon, malaking kapulungan. Iimbitahin natin ang lahat ng mga mahuhusay na tagapag-aral ng Biblia. Iimbitahin po natin ang lahat ng mga eskolar sa mga lugar natin. At we are going to ask King James na isend po niya ang kanyang mga delegates. We're going to ask this king to send his delegates. Ipadala ninyo lahat ng mga mahuhusay na theologians upang magtipon dito in Dort, Rec, Netherlands. And we're going to figure out sino sa inyong dalawa ang tama. So noong nagkaroon po ng pagtitipon ang mga Arminians and Calvinists dito po sa Synod of Dort na kung tawagin ang kapulungan na nagganap sa lugar ng Dort, Rec, Netherlands, that's in Holland, a province in Holland. Dito po lumitaw yung tinatawag, buburahin ko na ho ito, yung 5 articles of Arminianism. 5 articles, or pwede po natin tawagin, points of Arminianism. Okay? Nung sila'y nagtipon, itinuro ho nila, inilatag po nila ang kanilang paniniwala sa pamagitan ng 5 artikulo. Now, ano po ang kanilang mga itinuro? Babasahin ko po kung ano po ang kanilang naging artikulo sa isang buod na paliwanag. Number 1, ito po ang kanilang tinuturo. In the decree of election, God has purposed to save those whom He foreknows will believe and persevere in faith to the end. Nang ibig sabihin, namili po ang Diyos base sa mga nakita po niya ng mga tao na sasampalataya sa Kanya at mananatili sa Kanya hanggang sa huli. So ang pinili lang po ng Diyos, yung mga nakita po niya in the future. Yun ang unang artikulo. Pangalawa, Christ, by His death, has purchased salvation equally for all, but this salvation is enjoyed only through faith. Anong ibig sabihin po nun? Si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao
of all time without exception. Article 3. Fallen human beings are enslaved to sin and have no innate power to think, to will, or do anything spiritually good unless they are first regenerated by the Holy Spirit. So tama sila doon. Itinuturo po ng ating mga kapatid na Armenian that ang mga tao ay patay sa kanilang mga kasalanan. Wala silang abilidad o kakayahang lumapit sa Diyos, naisin ng Diyos, hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang kanilang puso't isipan sa pamagitan ng banal na Espiritu. So tamang-tama sila doon. Article 4. Divine grace alone enables fallen sinners to think, to will, or do anything good. Yet this grace is always able to be resisted. The difference between the righteous and the unrighteous is that the former cooperate with grace, but the latter resist it. Anong ibig sabihin po nun? Nagbigay ang Diyos ng biyaya sa mga ito, at ang gagawin lamang po ng mga binigyan ng biyaya upang sila'y manatili, upang sila'y maligtas, kailangan po nila mag-cooperate sa Diyos. Sa madaling salita, 99.9% ng kaligtasan is up to man, is up to God. Pero God needs your 1% cooperation para matupad yun. So in other words, cooperation para lang matupad ang plano ng Diyos sa taong ito. Article 5, yung panghuli. Believers are given all the help of grace to persevere to the end. But whether a true believer can reject this grace, return to his sin, and be forever lost, is a question requiring further investigation from Scripture. Ano pong ibig sabihin nun? Tungkol sa katanungan kung ang kaligtasan ay nawawala, ang sabi po ng ating mga kapatid na Armenian bilang panghuling artikulo ho nila, ang kaligtasan po ba ay nawawala? Kailangan po namin siyasatin palalo ang itinuturo ng Biblia. Walang kasiguraduhan. In other words, ini-investigate pa nila. Na bakit napaka-importante ho na malaman po natin ang katuruan ng ating mga kapatid na Armenian bilang mga classical Armenians nung panahon po na yon. Kasi ang kanilang katuruan ay naiiba sa katuruan ng mga modern Armenians ngayon. Ito yung mga original na Armenians. Pero sa ating panahon, medyo may konting pagkakaiba sa kanilang paliwanag. So yan po yung kanilang 5 artikulo. So dahil po inilatag na po nila ang kanilang 5 artikulo, ano naman po ginawa ng mga kapatid po natin na Dutch Reformed? Yung pangalawa, Pastor. Pangalawa doon sa Armenian article. I will repeat it again po mamaya. Okay. So the next one, yung kanilang response is called 5 points of Calvinism. Mali ba? Okay? Diyan lumitaw yung tinatawag the doctrines of grace. Okay? So, yung tanong po kanina ni Papa was, ano po yung pangalawang artikulo? Uulitin ko lang ha. Para ho sa kanila, Christ by His death has purchased salvation equally for all. Nang ibig sabihin, namatay si Kristo para sa lahat, walang exception. Para sa lahat. Okay? So dahil po inilatag ng mga ito ang kanilang 5 punto, ang ginawa naman ng ating mga kapatid dito, inilatag din po nila ang kanilang 5 artikulo. The 5 points of Calvinism. Now, with that being said, yan ang pag-aaralan po natin itong mga susunod na Friday. Kasi kapag sinabi po the 5 points of Calvinism, may mga iba't ibang mga tawag ho dyan eh. Minsan tinatawag po ito the doctrines of grace. Minsan tinatawag po ito the essentials of Reformed theology. Pero
most intentionally, ito ay kinikilala bilang tulip. Yung bulaklak, tulip. Now, merong biro ang mga Arminian tsaka mga Calvinist pagdating po sa kanila mga doktrinal na bulaklak. Ang mga Calvinist, tulip po sila. Okay? Para sa mga Arminian, ang biro po ng mga Calvinist sa kanila, ang kanilang bulaklak naman is a daisy. He loves me not. He loves me not. Nang ibig sabihin, walang kasiguraduhan kung siya nga ay maliligtas to the very end. Kasi nakasalalay sa sariling kakayahan eh. Now, sa bawat letra ng tinatawag na tulip, meron siyang tinataglay na doktrina. Kaya po siya tinawag na tulip dahil ang bawat letra ay may ipinapahiwatig na doktrina. Unang-una, yung tawagin po minsan, total depravity. Ito'y tinatawag din po minsan the radical fall of man, ang radikal na pagkahulog ng tao. Minsan tinatawag din po ito total inability. Walang abilidad ang tao, which we will see mamaya. Then ang sumunod po dito is unconditional election. Kagaya po ng pinaninindigan ng ating mga kapatid na Arminian, ang pagpili po ng Diyos ay may kondisyon. Para naman sa ating mga kapatid na Reformed, walang kondisyon. Malaya na mili ang Diyos, hindi base sa kondisyon ng tao, kundi ayon sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos po nito, lumitaw naman po yung tinatawag na limited atonement. Now, may mga kapatiran ho dito, minsan tinanong, Pastor, kapag tinanong tayo, anong klaseng Baptist tayo, ano sasabihin namin? Well, in the 16th century, ang tawag po, or 17th century to be more exact, ang tawag po sa mga taong naniniwala na si Kristo ay namatay lamang para sa mga pinili, particular Baptists. Bakit po particular? Dahil particular lang yung atonement ni Kristo. Hindi kagaya po ng ating mga kapatid na Arminian, pangkalahatan, walang exception. Dito, pangkalahatan sa mga pinili ng Diyos. So yung ating mga kapatid na Arminian, for God so loved the world, ibig sabihin, every person that's ever lived of all time, world. Sa ating mga Calvinists, itinuturo ho natin, world means yung mga pinili ng Diyos in the world na Hudyo at Hentil. Okay? Limited atonement dahil limitado lamang ang pagbabayad sala ni Kristo. Pagkatapos po dyan, may tinatawag na irresistible grace. Kapag sinabi irresistible grace, it does not mean hindi ho natin magagawa na magdulot ng kapigatian sa Espiritu Santo. Because clearly we do. What they mean by irresistible grace is another way of saying, kapag binuksan ng Diyos ang puso ng tao, at kapag ninais niya na ikaw ay maliwanagan, walang makakapigil dito. Magigising at magigising ka. Mabubuksan at mabubuksan ka. It doesn't matter kung ikaw ay si Saulo of Tarsus na matigas ang puso at pumapatay ng mga Kristiyano, kapag ginusto ng Diyos effectually na tawagin ka, maliligtas ka. And lastly, of course, yung tinatawag na perseverance of the saints, pero it is important na talagang alamin po natin why it's called perseverance of the saints. Because minsan, kinikilala po itong letter P bilang once saved, always saved. Totoo naman na yun talaga ang katuruan nito, pero minsan hindi nakukuha ng iba, kaya nami-misrepresent. Halimbawa, may katuruan na once saved, always saved na dahil ligtas naman ako, pwede na ako magpatuloy sa kasalanan, I don't have to repent, kasi ligtas na ako eh. Mali yun.
Maling-mali ho yun. Yun yung mga nakalaban nila Pedro sa ikalawang Pedro. Yun ang mga nakalaban ni Jude sa Jude. Naniniwala sa biyaya, hindi na kailangan magsisi. Pero kaya po siya tinawag perseverance of the saints. The word perseverance is kahit anong pagsubok, kahit anong trahedya na harapin po ng mga tunay na mananampalataya, magpapatuloy at magpapatuloy po tayo hanggang sa katapusan. Pero sino ang nagbibigay ng pananampalataya at biyaya para manatili tayo? Ang Diyos. So, sa buod na paliwanag, yan yung 5 artikulo o 5 punto ng kung tawagin, the 5 points of Calvinism. So with that being said, nais ko po na ito ang magiging tutok ng ating pansin. Total depravity. Ngayon buburahin ko muna ho ito. Kapag sinabi po yung mga salitang total depravity, the word depravity is very, very important na maunawaan ho. Dahil ang salitang depravity simply means corruption, defilement, pollution, defect. In the early church, may isang bishop of Hippo by the name of Augustine. Si Augustine po mga kapatid, nakipagdebate sa isang lalaki by the name of Pelagius. Ang itinuro po ni Pelagius is that ang tao, he is not entirely sinful. Malala siya pero hindi siya kasing lala that people present him to be. May natitira siyang kabutihan sa kanyang likas o sa kanyang nature. So, depravity lang to a certain extent. Pero kapag ginatungan mo ng total, it means mula sa taas, from head, hanggang sa baba, to your toes or feet, you are entirely, completely fallen, corrupt, messed up. Na sa madaling salita, kung susuriin po ng Panginoon ang iyong buong pagkatao, ano kaya sasabihin niya? Depravity lang? Total depravity. You are really messed up. Minsan naririnig po natin yung salitang kanto na sira yung kanyang tuktok. Well, if you apply that sa ating moralidad, malala talaga tayo. That's how messed up we are. Matter of fact, may isang mangangaral by the name of Charles Spurgeon, sinabi niya, kung ikaw ay inuusig at sinasabi po ng mga tao sa inyo na ganyan ka, ganito ka, ganyan ka kasama, sabihin mo sa kanila, you're not talking truthfully about me kasi mas malala pa ako sa mga sinasabi mo. You know what that means? When people criticize you, they're not really able to describe how evil we truly are. We're really evil people. Mula sa ating pag-iisip, puso, kilos, lahat, masamang-masama ho tayo. Pero ang tanong, gaano kasama? Gaano kasama? We are so evil, we are so messed up, na tayo po ay itinuring po ng Biblia dahil po sa pagkahulog at pagkakasala ni Adan. Itinuring po tayo ni Pablo bilang mga patay sa espiritual. Basahin po natin ang Efeso, Kapitulo 2. Ephesians, chapter 2. Efeso, Kapitulo 2, talatang 1. Yung salitang patay is a language in the Bible. Ephesians chapter 2, beginning at verse 1. Tignan niyo po nakalagay. Efeso 2:1. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. As for you, you were dead in your transgressions and sins. And then, inulit na naman sa aklat ng Colosas, Kapitulo 2. Colossians, chapter 2, kung ating po babasahin.
Colosas, Kapitulo 2, talatang 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Colosas, Kapitulo 2, talatang 13. Colossians 2, verse 13. Noong una, itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Now, kung yan po ang lingwahe ng Biblia, na tayo po ay mga patay, the next question is, pagdating sa biblical interpretation, what does dead mean? Kasi may paggamit ng salitang patay in a physical sense. Namatay siya. Pero dito, hindi literal na kamatayan ang tinutukoy po dito in the sense of physical death, but spiritual death. Tatandaan po natin, there are two types of main core deaths, physical and spiritual. Most likely, spiritual ang tinutukoy po dito. So kapag sinabi po spiritual death or spiritual death, what does that actually look like? Ano po ang itsura na tayo po ay spiritually dead? Kasi si Adan, nung siya ay nagkasala mga kapatid, hindi lang po si Adan at si Eva, hindi lang po si Cain at si Abel, hindi lang po si Seth at yung mga iba pang mga anak ni Adan ang naapektuhan na naging spiritually dead. Lahat ng tao, lahat tayo ay itinuring mga patay. So ano po ang itsura kapag ang tao po ay spiritually dead? Number one, ang taong spiritually dead, apektado ang kanyang buong pagkatao mula sa kanyang pagkasilang. Apektado ang kanyang buong pagkatao mula sa kanyang pagkasilang. From birth, he's already messed up. Basahin po natin sa Job chapter 14. The book of Job chapter 14, beginning at verse 4. Job kapitulo 14, talatang 4. Job 14, verse 4. Tignan niyo po nakalagay. May tao bang nabubuhay ng lubusang matuwid? Wala, sapagkat ang lahat ay ipinanganak na makasalanan. Who can bring what is pure from the impure? No one. There's a reason why Jesus had to come down in a virgin miraculous birth. Because si Maria was impure. Si Jose was impure. So Jesus had to come from a miraculous virgin pure birth. So dito, kitang-kita ho natin, dahil po sa pagkahulog ni Adan, lahat ng tao ay itinuring patay, kailan? Kailan po ito nagsimula? Mula sa kanilang pagkasilang. Moreover, basahin po natin ang Psalm 51, Salmo 51. Salmo 51, talatang 5. Salmo 51, talatang 5. Psalm 51, verse 5. Tignan niyo po ang nakalagay. Ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang. Kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. Ulitin ko ho. Ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang. Kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. What does that mean? Are you saying that Jasmine is evil? John Calvin is evil? Yeah, mula pa sa kanilang pagkasilang. Hindi yata ako sang-ayon dyan, Pastor. Really? Lagi ba nakikinig ang ating mga anak sa atin? Nangangatwiran po ba sila minsan? Minsan ba pinapalo ka, sinasampal ka, nagdadabog sila? Yun ang patotoo. Mula pa lang sa kanilang pagkasilang, masama na sila.
na sa atin po, by nature, yung disobedience. Wala tayong kinikilalang otoridad. Kaya minsan, bilang mga magulang, hindi po pwede yun, bata lang sila, ayos lang yan. Ayos lang na i-disrespect nila ako, sigawan ako, paluin ako. No. That means you're tolerating their depravity. Sinasangayunan mo that yung kanilang kasamaan ay mabuti lang. Kaya makikita ho natin, lalo na sa ating kultura, kapag dumalaki po ang bata, kung ano-ano na lang po yung sagot nila sa kanilang mga magulang. Binabaliwala lang ho sila. Why? Because due to lack of knowledge, mga kapatid, if we are not careful, we tolerate their depravity. Kapag hindi mo binigyan, halimbawa, ang anak po ninyo ng cellphone, anong gagawin ng anak po natin? Magdadabog, magagalit. Hahatawin ka pa. At tapos sasabihin ko, it's okay, Jasmine, it's okay. I'm tolerating their depravity. Kaya nga sabi ng Biblia, ang nagmamahal na magulang, didisiplinahin niya ang kanyang anak. Hindi bugbog, kundi yung tamang pagpalo. Para lang makuha po nila in their depravity, I need to recognize my parents' authority under God. Moreover, Isaiah chapter 48. Isaiah chapter 48. Basahin po natin ang talatang 8. Isaiah chapter 48, verse 8. Tignan nyo ha. Hindi ninyo napakinggan o naunawaan ang mga bagay na ito dahil mula pa noon, nagbibingi-bingihan na kayo. Alam ko ang iyong kataksilan dahil mula pa noong unang kayo'y isinilang mga rebelde na kayo. Ulitin ko ho. Alam ko ang iyong kataksilan dahil mula pa noong kayo'y isinilang mga rebelde na kayo. You were called a rebel from birth. Hindi sinabi kapag 2 months old pa lang yung bata, doon lang siya naging rebelde. Hindi po sinabi kapag 1 month old lang po yung bata, doon lang po siya naging rebelde. Ang sabi po ng Biblia, mula sa sinapupunan pa lang hanggang sa kanyang pagkasilang, dala-dala po niya ang spiritual death dahil sa sumpa na hinatid ni Adan. So when we talk about total depravity, nagsimula po ang ating pagiging patay spiritually mula sa ating pagkasilang. So, is it right to say that ang mga bata ay inosente? Depende. You have to explain what you mean by innocent. Innocent sa kaalaman? Pwede. But when you say yung nature nila and morality po nila is innocent, mali tayo doon. They are completely sinful. Kaya nga may mga katanungan. May mga bata po ba sa impyerno? May mga bata po ba sa langit? Ang tamang sagot is God knows. Pero, if there are little infants in hell, is God unrighteous for sending them there? No. You know why? It doesn't matter kung matanda man sila o sanggol. Meron po silang bit-bit na nature that is sinful and worthy of God's wrath. Emotionally, mahirap tanggapin. Theologically, not so much. Kasi kung ang Diyos ay banal at tayo ay hindi, karapat-dapat lang po tayo parusahan ng Diyos. Mapasanggol man o matanda na, it doesn't matter. We all carry the same evil, dead nature. God is holy. And if we ask, where do you find in the Bible that God punishes infants? Nabasa niyo po ba yung ginawa sa Lumang Tipan? Sa panahon po nila Josue, nung nilusob po nila ang Jericho, ay inutos po ng Diyos yung bawat sanggol na patayin. Now you think about that. So kung doon pa lang sa physical na bagay, pinatay na sila, it's not impossible kung may kakayahan ang Diyos na parusahan ang mga sanggol sa kabilang buhay because of their sinfulness. So ano yung tamang sagot? Only God knows kung saan pupunta ang mga sanggol. Only God knows.
Number 2, ang ibig sabihin po ng total depravity or death is that nawalan po tayo ng abilidad na mag-isip o gumawa ng tama. Nawalan ng abilidad na mag-isip o gumawa ng tama. Basahin po natin ang Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 verse 5. Genesis kapitulo 6 talatang 5. Genesis chapter 6 verse 5. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama. Now, here's the key words. Palagi. Ano po yung palagi? Palagi nilang iniisip ay masama. And then it uses the words lang. Puro kasamaan lang. Palagi sila nag-iisip ng masama. So gaano po ba tayo kalala sa harapan ng Diyos? Before our conversion, we never live for God. We don't want anything to do with God. Puro kasamaan lang ang nasa isip at gawain po natin. That's what it means to be dead. Ngayon, chapter 8 of Genesis. Basahin po natin. Genesis chapter 8, beginning at verse 21. Genesis kapitulo 8, talatang 21. Genesis chapter 8, verse 21. Tignan niyo po. Nang naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao, kahit alam kong makasalanan ang tao mula ng bata pa siya. Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. Ano pong ibig sabihin ng inclination? Kagustuhan, kalayaan, nais. Ang bawat nais, ang bawat kalayaan ng tao, ang bawat kagustuhan ng tao ay lagi nakatungo sa kasamaan. Yung ating mga kapatid na Armenian, sinasabi nila, may itinara ang Diyos ng konting-konting biyaya para gumawa na mabuti upang tanggapin si Jesus. Kaya lang sinasabi po ng Biblia, every intent, every inclination ng puso, wala nang itinira, puro kasamaan na lang ang ginagawa ng mga tao. So here's a question. Ang pagtanggap po ba kay Kristo, mabuting gawa o masama? Mabuti. So kung mabuti po yung gawa ng pagtanggap kay Kristo, at tayo ho, wala tayong mabuting gawa, kundi ginagamit natin ang ating kalayaan para lamang sa kasamaan, paano natin magagawa na tanggapin si Kristo kung yun po ay mabuting gawa? Nangangahulugan lamang that if you are dead, wala kang abilidad. Now you think about this. Kapag kinakausap niyo po ba ang patay sinasabi ba niya, okay, mamaya na, mamaya. No. Hindi nagsasalita ang patay. Hindi gumagalaw ang patay from their own strength because they have no ability. Moreover, Jeremiah 13. Jeremiah chapter 13. Talatang 23, Jeremiah chapter 13, verse 23. Jeremiah chapter 13, verse 23. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po ng Biblia sa Jeremias 13:23. Mapapalitan ba ng taong maitim ang kulay ng balat niya? Maalis ba ng leopardo ang mga batik sa katawan niya? Hindi. Ganyan din kayo mga taga-Jerusalem,
Hindi kayo, notice the key word here, makakagawa ng mabuti dahil ugali na ninyo ang gumawa ng masama. Oo nga naman. Hindi natin mapapalitan naturally. Kasi minsan, may mga skeptics, may mga pilosopo, sasabihin nila, ano ka, hindi mapapalitan yung kulay namin na maitim? Pwede naman ako magpaderma. Magbikibelo, pumuputi ako doon. Hindi, yun ang ibig sabihin dito. Hindi Eskinol ang ginagamit dito o papaya soap. Ang pinag-uusapan dito, can you naturally change your nature? The answer is no. You cannot naturally change your nature. Kasi sabi nga ho dito, hindi kayo makakagawa. There's your inability. You are unable na gumawa ng mabuti dahil ugali na ninyo ang gumawa ng masama. So dahil po, walang abilidad ang tao na mag-isip ng tama, gumawa ng tama, nawalan din po siya ng abilidad na lumapit sa Diyos. Basahin po natin dito in Psalm 14. Psalm chapter 14. Psalm 14. Talatang 1, pababa. Psalm 14 verses 1 to 3. Excuse me. Psalm 14 verses 1 to 3. Tignan niyo po. Walang Diyos. Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang mga gawa. Ni isa sa kanila ay walang gumagawa ng mabuti. Mula sa langit, tinitingnan ng Panginoon ang lahat ng tao. Kung may nakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Ngunit ang lahat ay naligaw ng landas at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. Now, I want you to think about this. Kapag hinanap po ang Diyos, dumalapit ka sa Diyos. Pero sabi nga po dito, walang naghahanap sa Diyos. Nang ibig sabihin, walang dumalapit sa Diyos. Brother Josh, may tanong po ako, may makakilala po ako ng mga hindi mananampalataya, dumalapit sila sa Diyos, nananalangin sila. The reason why they do that is not because lumalapit sila upang humingi ng tawad at magsisi at paglingkuran si Kristo. Lumalapit sila sa Diyos dahil meron silang kailangan sa Diyos. They want something from God. They don't want to truly repent. They don't want to serve Jesus. They want to serve themselves. Kaya sila dumalapit sa Diyos. So hindi pa rin tama yung kanilang paglapit. Now, basahin po natin dito in John chapter 5. Tignan po natin yung sinabi ni Kristo. John chapter 5, beginning at verse 40. John chapter 5, verse 40. Para mas maganda, itaas po natin ang basa in verse 39 and then we'll read to verse 40. John 5:39 to 40. Tignan niyo po ang nakalagay. Sinasaliksik niyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pero ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yet you refuse to come to me to have life. You know, when you do a technical study on the word na ayaw ninyo lumapit sa akin, ang ginamit po talaga to sa original is thelete. Ang ibig sabihin po na salitang thelete, willing. Willing. Minsan naririnig po natin, we have free will. May kalayaan tayo na naisin ng Diyos. May kalayaan tayo na piliin ng Diyos. Pero sabi mismo ni Kristo, you have no will to believe on me.
Wala kang kakayahan. You have no will whatsoever na lumapit sa akin. At bakit po niya nasabi yun? Nagagawa na po ng mga Hudyo at Pariseo na basahin ng Biblia at hindi pa rin nila magagawa na tanggapin si Jesus. Because Jesus says, you are unwilling. Unwilling. So there goes your free will. Yung kalayaan lamang ng tao that is not born again is to daily refuse Christ. That's their free will. Yes po, that's the original, yes. John 6, basahin po natin. John 6 verse 44. John 6 verse 44. Tignan niyo po ang nakalagay. John 6 verse 44. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. So how dead is a person in their sins before conversion? So dead na walang pwedeng tumanggap kay Kristo hanggat walang kondisyon. At ano po yung kondisyon na yun? Hanggat hindi siya papalapitin nino ng Ama. So ang kondisyon, hindi nakabase sa tao. Nakabase sa Diyos. So para po hindi ma-confuse yung mga tagapakinig kay Kristo dito sa sinabi ni Jesus, inulit na naman niya. Read with me mga kapatid, in let's read verse 63. Verse 63. Okay? Tignan niyo po ang nakalagay. Verse 63. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakapagbibigay ng buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sasampalataya sa Kanya at kung sino ang magtatraidor sa Kanya. Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin maliban ipahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus. So talagang hindi natin pwede sabihin in John 6:44, I don't think that's what Jesus really meant. Hindi, inulit niya, inilinaw pa niya. Upang tayo po ay ma-born again, kailangan po yung pahintulot, hindi nanggagaling sa ating kalayaan, kundi sa kalayaan ng Diyos. So how dead are we? We are so dead that we have lost all ability to come to Christ in faith. Lastly, nawalan tayo ng abilidad na makaunawa sa katotohanan ni Kristo. We have lost the ability to understand Christ in a saving way. Basahin po natin ang Mateo 13, talatang 13. Matthew chapter 13, verse 13. Matthew chapter 13, verse 13 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Mateo 13, talatang 13, pababa. Sabi po ng Biblia, kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinghaga. Dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita. At nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Sa kanila natupad ang sinabi noon ni Isaiah, makinig man kayo na makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga, ipinikit ang kanilang mga mata, dahil baka makakita sila at makarinig, at maunawaan nila kung ano ang tama, at magbalik loob sila sa akin, at pagalingin ko sila. Na-encounter niyo po ba mga kapatid na meron po kayong mga binabahagian na mga ilang taon na
Ilang beses nyo pinagsasabihan. Ipinapangaral nyo ang magandang balita, nababasa na nila, and yet, hindi pa rin nila tinatanggap si Kristo. It's because when you are dead, total depravity, you have no ability to accept, to understand yung sinasabi ng Ebanghelyo. Posible na maunawaan po nila ang konsepto ng Ebanghelyo, pero yung tanggapin po nila ang Ebanghelyo dahil kailangan nila sa Kristo, hindi nila mauunawaan yun. They will never come to understand their need for Christ because they're dead. Marami po ako makilala ng mga eskolar na nababalitaan ko ho na talagang ang huhusay talaga sa pag-aaral. Marami po silang alam na mga wika, pero tumiwalag sa pananampalataya. That goes to show that knowledge of the Bible, knowledge of the technicalities of the Bible is not enough to save them. Kasi kapag patay, hindi nila nakikita their need for Christ. That's total inability. Moreover, 1 Corinthians chapter 2. Unang Korinto, kapitulo 2. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Unang Korinto, kapitulo 2, talatang 14. This is a very important text. Tignan niyo ha. Unang Korinto 2, talatang 14. 1 Corinthians 2, verse 14. Ngunit, sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya, ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Alam niyo po mga kapatid, naranasan niyo ho ito. Nagbabahagi kayo tapos makikita niyo sa mukha ng mga hindi mananampalataya. Yung iba natatawa, ngumingiti, iniinsulto ka, minsan nagaganuan pa sila eh. You know why? Kamangmangan sa kanila ang sinasabi ninyo? Because they're dead. It's not because you're not a great preacher. It's not because you're not clear. It's not because, mga kapatid, hindi ka binigyan ng Diyos ng kaloob to share. It's because sila yung hindi binigyan ng kaloob upang tanggapin yung sinasabi mo. Kaya nga sabi dito kamangmangan. Jesus dying on the cross, stupid, worthless. Jesus didn't give me this. I earned it. Kamangmangan. Because they're dead. Lastly, 2 Corinthians chapter 4. Ikalawang Korinto kapitulo 4. Talatang 4. Bakit nga po ba sila patay? Sino pa ang nagdadagdag ng spiritual deadness sa kanila? Ikalawang Korinto kapitulo 4. Tignan niyo po ang nakalagay. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Look what it says. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, both pa ho that they're spiritually unable within themselves na tanggapin ang Ebanghelyo, karagdagan pa dito, binubulag pa sila ni Satanas. Kaya nga, double dead. Patay ka na individually, wala ka pang discernment dahil binubulag ka palalo ni Satanas. Ganong kalala. So ngayon, pagdating po dun sa historic debate ng mga Arminians and Dutch Reformed Calvinists, dahil umabot po yan ng 1 taon, back and forth. Sino ang nanalo sa debate? Yung mga Armenian na nagsasabi, may konting biyaya inilagay ng Diyos sa inyo para makapili ka. O yung itinuturo ng mga Calvinists, wala tayong kakayahan. We're dead.
After 1 year, pinaalis yung mga Arminian dahil napatunayan mali ang kanilang doktrina. Now, why is this important? Dahil tuwing umaawit po tayo ng Amazing Grace, baka nakakalimutan po natin why it's Amazing Grace. It's not Amazing Grace, how sweet the sound, because I came to Christ. No. Kaya siya itinuring Amazing Grace. Wala kang inambag sa iyong kaligtasan. Wala ni isang katiting. Wala. Sabi po ng isang Kristiyano by the name of Jonathan Edwards, wala kang inambag sa iyong kaligtasan, kundi ang kasalanan para lang maligtas ka. Anong ibig sabihin nun? Alam mo yung ambag mo, kasalanan mo. Pero yung maligtas ka, wala kang inambag, kahit ni isa. Hindi mo pwede tanggapin si Kristo, patay ka nga eh. Paano ka makakarinig? Bingi ka. Paano ka makakakita? Bulag ka. Paano ka makapagre-respond? Pipi ka. Wala kang buhay eh. So ano po ang ginawa ng Diyos? So that you and I, in the deadness of our sins, would come to Christ. Out of God's decision na kailanman hindi ho natin mauunawaan, He chose to give you life to see, life to hear, life to speak, life to have faith in Christ. That's why we are saved by grace through faith, not of our works, para wala ni isa ho sa atin ang maging mataas o magmalaki sa kanyang harapan. Ngayon, dahil ito ang unang artikulo dun sa 5, kapag hindi mo sinangayunan to, hindi mo mauunawan ang natitirang 4. Kasi may mga iba ho, Brother Josh, hindi ako 5-pointer, 4-pointer lang ako. Arminian ka. Brother Josh, I'm only a 3-pointer, hindi ko matanggap yung isa dyan. Hindi mo nauunawaan ito. The moment na tinanggap mo ito, madali na yung iba. Pero kapag hindi mo tinanggap ito, malilito ka. The reason why ito yung pinakamahirap para sa mga tao sa labas na tanggapin, because of self-righteousness. I'm a good person. Hindi nga eh. How can you be good kung ang Diyos na mismo nagsabi, walang mabuti. Wala ni isa. Walang gumagawa ng tama. Minsan dumarating sa atin yung bilang mga Kristiyano. Uma-attend naman ako ng church eh. Uma-attend naman ako ng... You know what that happens kapag ganun yung salita natin? Self-righteousness. Eh nakapag-i-invite naman ako, siguro nauunawa naman ako ng Diyos. Nagbibigay naman ako ng mga ilang porsyento sa church para makatulong sa simbahan. Siguro maunawa naman ako ng Diyos. No, mga kapatid. Kaya ho, may self-righteousness tayo, nakakalimutan natin. Total depravity. Hindi tayo matuwid. Pagdating ko sa langit, hindi ko pwede sabihin sa Panginoon, Lord, ang dami akong ginawa para sa iyo, ha? Anong ginawa? Ako yung kumilos sa iyo. Anong pinagbabalaki mo? Lahat na mabubuting bagay na ginagawa natin, hindi nanggaling sa atin yun, kundi sa Kanya. Kaya nga, ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto 4, ano po ba yung mga tinanggap ninyo na hindi nagmula sa Diyos? Kaya nga sinabi, tinanggap eh. You didn't earn it, binigay sa'yo. Life is a gift from God. Think about it this way. Kung wala kang inambag sa iyong unang pagkasilang, wala ka ring inambag for your second birth. Sino dito bibigay po ng isang prideful na statement? Meron akong inambag sa aking mga magulang kung bakit ako isinilang. Wala! Ganoon din sa born again and salvation. Wala tayong inambag. So with that being said, mga kapatid, yan ang unang doktrina
of the doctrines of grace. Total depravity. We are amazing sinners. Jesus is an amazing Savior. That's the truth. So with that being said, meron po ba tayong mga katanungan this evening? Number 3, Pastor. Number 3 po ng alin? Yung sa total depravity. Wala po tayong abilidad na lumapit. Yeah. Kala ko ho, babalik na naman po tayo sa ano. Nawala na ho sa isip ko. Kuya. Kaso meron din ba sila, yung mga Armenians, meron din ba sila, para doon sa sinabi ni siguro ni Pelagius, meron din ba silang pinagbasihan doon sa kanilang premise na, na meron tayong konting goodness man lang? Saan Yes. nila binabasa yung kanilang... We could say kuya, we could say kuya that classical Armenians would use whosoever. Okay. Whosoever, yeah. Kasi sa Deuteronomy, sinasabi po ni Moises sa mga Israelita, choose life rather than death. Then kay Josue, choose you this day who you will serve. Right? So dun sila nakabase kuya, whosoever. Yeah, whosoever. Yeah. So, Pastor, di ba nabanggit mo spiritually dead? Once na born again ka, hindi imposible na hindi pa rin nawawala yung mga kahinaan. Yes, opo. Yeah. So, like for example, like you, when you preach the gospel, sometimes pag napapakinggan nila yung mga mensahe na yun, imbis na tanggapin nila, Nagagalit. may pumapasok Yes, na, yeah. hindi lang galit, dumi ang Yeah, pag-iisip. yeah. Kumbaga, kahit na hindi naman sila itinutukoy doon sa mensahe, nilalagay nila yung sarili nila, sila yun. Kaya parang ang dating masama ka parang bang lagi ka tinutumbok. Kaya ba't may mga ganong klaseng, bakit hindi yung tinaalis ng Diyos yung mga ganon? Nananatili pa rin yung kainaan sa buhay ng isang tao. Yeah. Ba't kaya ganon? If we're talking about Christians, Yeah. kung Kristiyano lang po Yeah, pag-uusapan, yeah. dahil hindi pa ho natin natatanggap yung kabuuan ng ating kaligtasan. Yeah. Kasi kaya naman ho tayo nakapag-iisip ng hindi tama, mga kapatid. Hindi pa ho tayo napapalaya sa presensya ng kasalanan. So habang nananatili po tayo dito sa presensya ng kasalanan, talagang darating yung mga maling pag-aakala, maling pag-iisip, yung mga pagbibintang, lahat na. Pero the moment bumalik ang ating Panginoon, and we are given a glorified state, wala na yun. Wala na yun. So we can say that right now, hindi pa ho natin natatanggap yung final salvation. Yeah, but I mean, Yep. And one more thing, Pastor, yung responsibility natin na mag-grow tayo. Di ba Yes, sinabi ni Peter yun, na lumago tayo sa kaalaman mula sa Diyos. Pero bakit po hindi lumalago ang isang Kristiyano? Ano po ba ang naging problema? Nagpapabaya. Yun. Nagpapabaya. So, Nagpapabaya. dumarating sa atin lahat yun. Pero ito ang kagandaan, mga kapatid. Kung tayo nga po ay talagang pinili ng Diyos, bagamat tayo po ay may mga panahon, madalas na nagpapabaya, kung talaga tayo ay pinili ng Diyos, hindi tayo pababaya ng banal na Espiritu because He will convict us. He will work in us. And He will fulfill His work in our lives hanggang sa katapusan. So my encouragement to you all is, kung tayo man po ay nagpapabaya, humingi po tayo ng tawad sa Diyos at manumbalik po sa Kanya. Dahil, kung panghahawakan po natin ang paniniwala, pinili po ako ng Diyos, kaya lang, I don't want to grow in the Lord, malabo yun. Dahil ang taong pinili ng Diyos, they want to grow to know more about Christ. They want to love Christ. They desire Christ. Right? So, maari nagpapabaya ho tayo. That's the reason why. Okay? Anyone else have any other questions this evening? Bro. Pastor, pag pinag-uusapan mo yung doktrina ng total depravity, does that convey na ang mga tao are as bad as they can be? Because one could argue, kung titingnan naman sa mundo, okay, masama, pero may mga tumutulong din sa kapwa. May mga nakakagawa ng mga kabutihan, bibigay sa charity. Yeah. Or ito bang doktrina na to, and I guess all of the 5 points is to be taken
and discussed in light of pamantayan ng Diyos at saka kaligtasan. Hindi pinag-uusapan na walang kakayahan na gumawa ng kabutihan ang natural na tao. Yes. That question alone, kapatid, is a whole session on its own. Kasi unang-una, let's target muna yung una nabanggit mo. Ang kasamaan po ba ng tao is hanggang dun lang. We can say that may mga katuroan po ang Biblia that we will see that God actually has to restrain the evil of man. Kung natatandaan po natin sa 2 Thessalonians chapter 2, sabi doon, bago lumitaw yung man of lawlessness, may pumipigil. So there's a restraint. Moreover, kitang-kita din po natin bakit hindi nagawa ni Faraon na patayin ang mga Israelita sa kanyang kagustuhan dahil may nagre-restrain sa kanya. Bakit hindi nagawa ni Satanas na patayin si Job? Kasi may nagre-restrain. So in a sense, if God were to leave us completely without restraint, our evil would be infinite. Secondly, to answer the second side of your question, yung kasamaan ba natin saan nakatutok? We could say, according to God's standards, masamang-masama tayo. May standard ang tao, may standard ang Diyos. Pero yung standard ng tao, hindi yun ang pinag-uusapan dito, but the standard of God. Yeah. So, pwede po ba gumawa ang tao ng kabutihan according to man's standard? Absolutely. But if we're talking about God's standard, walang mabuti. Kahit nga po yung paggawa ng mabuti ng mga tao sa kanilang kapwa, meron silang motibo hindi para sa Diyos. Para lang sa kanilang mga sarili. Kaya pala sinabi niya na paggawa ng mabuti, hindi magpapaligtas sa atin. No. Kasi a good example would be yung widow's mite. Bakit nagbibigay po ng ikapo yung mga para sa iyo? Not for the glory of God. Dahil meron silang masamang motibo eh. Right? So we can't say that yung mabuting gawa nila is angkop sa standards of God. But what we can say is, pwede po ba gamitin ng Diyos ang taong patay para gumawa ng mabuti? Absolutely. Na angkop sa kanyang layunin. Pero even that, yung kabutihan na yon, hindi nanggaling sa tao. It came from God. All things that are good come from above, sabi ni James. Right? So, Pastor, hindi po kita gumagawa ng mabuti, masasabi na elect. No. The reason why you're considered elect dahil tinanggap mo si Kristo. Yeah. So yun ang basihan po. Are you in Christ or are you not in Christ? Yun ang basihan. Okay? Anyone else have? Yes, Mark? Can you give an explanation to someone who might argue that God has kept the elect and some dead to their sins? So, I guess one could argue, like, how can God say that you refuse to come to Him? Yes. Very good. So, let me do this in Tagalog real quick. So, ang katanungan po ni Mark is, kung may mga pinili na ang Diyos at meron na po siya mga ipinaubaya sa kanilang kasamaan, bakit niya pinagbibintangan pa yung mga pinaubaya niya sa kanilang kasamaan na wala kayong kakayahan na lumapit sa akin, hindi naman sila pinili ng Diyos? We can say that the reason why Jesus is able to say, you are unwilling, is for the very fact that God left them over to their own will. So, where do we find that in the Bible? Well, a good example, of course, is Romans chapter 1. If we read Romans chapter 1, there's going to be 2 chapters we'll read. The first one is Romans 1. And let's read verse 24. Romans chapter 1, verse 24. Tignan niyo po ang nakalagay. Romans 1, verse 24. Kaya, hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa isa't isa. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts. Then, ibaba po natin ang basa in verse 26. Verse 26. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malaswang pagdanasa,
ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Lastly, verse 28. Ibaba po natin sa verse 28. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. So bakit po ang mga tao ay nananatili sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Hinayaan sila ng Diyos. Bakit ang mga tao po ay nagpapatuloy sa kabaklaan? Hinayaan sila ng Diyos. Bakit ang mga tao po ay nagpapatuloy po sa kasamaan? Hinayaan sila ng Diyos. Now, to really answer Mark's question, sa mga taong nangangatwiran by saying, if God didn't choose me, then why is God blaming me? Romans chapter 9. Romans chapter 9. Verse 14. Romans chapter 9 verse 14. O para mas maganda, verse 13. Romans chapter 9 verse 13 and following. Tignan niyo ha. Gaya nga ng sinasabi ng Diyos sa kasulatan, minamahal ko si Jacob pero si Esau ay hindi. Baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan ng Diyos. Aba hindi, sapagkat sinabi niya kay Moises, mahabag ako sa gusto kong kahabagan, maawa ako sa gusto kong kaawaan. Kung ganoon ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya na mabuti, kundi sa awa ng Diyos, sapagkat ayon sa kasulatan, sinabi ng Diyos kay Faraon, pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para maipakita ko ang kapangyarihan ko sa pamagitan mo at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Kaya nga kinaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. Maari may magsabi sa akin, kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? At sino ang makasalungat sa kanyang kalooban? Pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos. Kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. So the answer there, Mark, don't complain, that's what God wants. That's what we would say, obviously, in a more lighter way to the people. That's God's design. Who are we to complain? What you should do, what I would tell them, what you should do instead of complaining, repent and believe the gospel. All right? That's what we should tell them. Kasi there's a lot of things that we don't understand, right? It's just God's design. Okay? Anyone else have questions this evening? May mga katanungan po ba nitong gabi? Brother Ray. Yung nabanggit niyo po kanina, yung mga points referring to the classic view, sabi niyo. So ano po yung difference nun sa modern na Armenian? Yes. So, modern Armenians, as far as I see it in experience, they would not say that we are completely dead in our sins and that we need regeneration. What they would say is that meron tayong mga tinatawag na prevenient grace. Hindi tayo completely dead, pero meron tayong prevenient grace na makalapit sa Diyos. These guys would say, no, you need regeneration. Hindi mo magagawa na ma-born again na mag-isa. Kailangan mo yung biyaya ng Espiritu Santo. So that would be the difference there. And moreover, Brother Ray, yung classical Armenians, they're honest enough to say, kung tungkol kung ang kaligtasan ay nawawala, kailangan pa namin pag-aralan pa. Yung mga modern would say, no, ang kaligtasan nawawala talaga. Ito'y mga pruweba sa Biblia. So that would be the difference. Yeah. Okay? All right. Anyone else have any other questions this evening? Okay. So mga kapatid, Brother June, go ahead. Ano kung sabihin mo doon sa tao na bakit yung Christian ang dami ng version? Sorry. Ang daming version. Ng Christianity. What do you say to a person? Na nagtatanong bakit ang dami ng version. Yeah. Version ng Biblia. Denomination. Denomination or churches? Version ng denomination. Okay, so let's break all of them just for ano. There's only one true Christianity,
And that is those who believe on the gospel of Jesus Christ in its fullest sense. Yun ang tunay na Christianity. But if we're saying, bakit maraming Christian denominations? We can say that the reason why marami po Christian denominations is because pagdating sa mga non-essential na doktrina at pagdating sa mga sistema in the church, nagkakaroon ng mga separation. Pero kung tatanungin niyo po sila, what is the gospel? Whether it be Anglican, Methodist, Wesleyan, Pentecostal, Reformed, nagkakaisa sila. Now, if we ask bakit maraming versions of Christianity, in the sense that may liberal Christianity, may progressive Christianity, we can say, yun po ay bunga ng deception. Bunga ng deception po yun. I would add, yung sinabi po ni Kristo in Matthew 13, may nakapasok na kaaway, nagtanim siya ng tares amongst the wheat. They look alike outside, pero kapag binuksan mo yung loob, wala doon yung tunay na laman of the gospel. So, kagaya po ng 2 Corinthians 4, kaya po maraming bersyon ng Christianity is because of deception. And where do we find that in the Bible? Matthew 7 goes on to say, many on that day will say, Lord, Lord. Right? Not everyone that says, Lord, Lord, shall enter to the kingdom. So, maraming bersyon talaga ng Christianity, pero wala sa kanila yung tunay na ebanghelyo. Meron nga po ako nakausap po na isang naturingang Baptist, sabi niya. Kung hindi mo babautismohan ng mga tao, hindi kayo ligtas. Yung simbahan lang namin ang ligtas. That's a very different Christianity. Pero yung Christianity na yon, hindi biblical Christianity. Huwad na Christianity po yun. So, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Yeah. Okay? Pastor sa sinasabi ng mga Muslim kayo niyo ang dami yung mga hindi kayo nagkakaisa. Pero kami nagkakaisa, sabi nila. Yeah. Hindi po totoo yun, Brother Joel. You know why? May mga tinatawag po na Sunni Muslims. And what was the other branch? Shia Muslims. If you look at their culture right now, they're bombing each other's mosque. At sila rin para nagbubomba. Oho, maging ang mga minamahal po natin ng mga Katolikong Romano. Yan din ang pagbintang po nila sa ating mga Protestante. That, tignan mo, nung tumiwalag ka from Holy Mother Church, nagkaroon kayo ng mga iba't ibang sekta. But, hindi naman kami humiwalay o hindi naman nagkaroon ng mga denomination dahil sa Ebanghelyo eh. Nagkaroon ng denomination because there are non-essentials na hindi mapagkasunduan. Kaya para na mailagay lang sa kaayusan ang proper conviction about isa, nagkaroon po ng denomination. Moreover, sa kasaysayan po ng Roman Catholic Church, hindi lahat po ng mga papa ng Rome ay sumasang-ayon sa previous papa ng Rome. A good example would be that ang mga sinuunang papa ng Rome, they would say na sinasangayunan ng Diyos ang gay marriage. Pero this recent Pope says, no, it's between man and a woman. So how can we say that lagi sila nagkakaisa, wala silang pagtatalo? It's quite clear that they're inconsistent in that manner. Okay? All right, anyone else have any other questions this evening? Ate? Yes po. Sorry po, Sister Jen, hindi po kita marinig. I'm sorry. Maaari bang sabihin po natin na, or consider po ba na spiritually dead yung mga tulad ng mga Armenian po? No. May mga Calvinists po that are spiritually dead. Because you can be a part of a religious group and still be unsaved. So, hindi porket Armenian po sila, wala silang buhay na walang hanggan. There are Armenians that are going to heaven, there are Calvinists who are going to hell. Dahil hindi ang Calvinism or Arminianism
ang magdadala sa atin sa langit, kundi ang relasyon natin kay Kristo. So, we could say that may mga pinili ang Diyos that are Arminians. May mga pinili ang Diyos po that are right now in the Roman Catholic Church that one day aalisin ng Diyos doon. There are elect people in the Muslim religion na aalisin ng Diyos doon. So, hindi po natin pwede sabihin, and this is not about Eustergen, pero hindi pwede sabihin ng iba that porket Armenian po sila, they're spiritually dead. No. We can say that everyone who is not in Christ is spiritually dead. Yun ang ano po doon. Yeah, Kuya, go ahead. So just a follow-up question dyan, Pastor, kasi yung Bible kasi, marami siyang mga paradox, no? Kunwari, pag pinag-uusapan yung elect, because we're talking about election, sasabihin ng mga Calvinist, yung sovereign election, right? And so they would say na unless na inelect ka ni God, then you will come to Him. Pero on the side naman ng mga Armenian, sabi niya, pero sinabi niya sa Bible, if you seek me, you will find me if you seek me with all your heart. So there is a part of that that says you have to seek Him. Yes. And that's also the other on their side, sabi nila na, Sorry po, Kuya, mga kapatid. Sorry. Go ahead, Kuya. Go ahead. Ito yung kanilang biblical defense of human effort to seek God in order for that person to be saved. Yun yung kanilang pangsagot as Armenians. So how do we respond to something like that? Kasi siyempre, alam naman natin yung Biblia, marami siyang parang magkasalungat, pero parang totoo. Yeah. Right? And we would say, Amen. Amen doon sa sinasabi, seek me with your heart. We would say, Amen to whosoever will. Pero ang tanong doon, who has given us the grace para piliin ng Diyos? Nahuhulog pa rin sa Panginoon. Kaya nga, Kuya, that's very good that you point that out kasi there are two technical terms na ginagamit po, again, ng mga Calvinist na mga kapatid natin and Arminians. For the Arminians, synergism. The word synergism or soon, ergo, kung tawagin, is that working together. So ang mga Arminians would say, 99%, or not Armenians, but the idea ultimately is this. 99% belongs to God, but the 1% you need to work together, cooperate. Right? For the Calvinists, we would say monergism. Monergism, two Greek words, mono and ergos again, God alone. Working alone. The one who does it alone, the work of salvation, is God Himself. So pwede nating sabihin na yung Roman Catholic na religion is systematically Armenian by nature. I would, yeah. Katuruan Yeah. nila, meron kang participation dapat Yes. gawin mo to, dapat gawin mo yan, right? So Yeah. hindi siya kagaya ng ibang, you can say, may Baptist, Evangelical, Fundamentalist, Methodist, that they can be Armenian in certain things, Yes. pero hindi sila systematically ganon. Ibig sabihin, may mga katuruan sila na hindi May halo. purely Armenian. May halo, yeah. Whereas yung Roman Catholic, lahat ng lahat ng salvation mo, lahat ng It's up to them. justification, I would agree. There is a part of that yeah, we have to demonstrate obedience to Christ as His children. No? Pero yung the way to salvation, systematically, ang tinuturo ng Roman Catholicism is cooperate. Yes. To work with the Holy Spirit. You have to work with Christ in order for you to be saved. Yes, yeah. You have to accept the bread and the wine that transfigured. Cooperation talaga, Kuya. Kaya very synergistic sila. So tama ho yun that kung talagang pag-aaralan maigi yung Arminianism, may konting halo talaga ng Roman Catholic philosophy. So, we could say that, di ba, itinuturo po nila sa kanilang mga artikulo, kaya naman may kondisyon ang pagpili ng Diyos dahil nakita niya in the future kung sino lalapit. Nakuha ni Jacob Arminius yung ganong klaseng doktrina by influence sa isang Roman Catholic na scholar. Yung founder ng Molinism. Doon niya nakuha. Kaya the reason why yun ang tinanggap niya is because he wants to reconcile
the sovereignty of God and human responsibility. So, totoo yon. Itinuturo ng Biblia, God is completely sovereign. But the Bible also teaches that man needs to make a decision. We are called to repent. Pero how that works, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng biyaya. So, to close on that end with that question, saan natin mababasa sa Biblia yon? That God needs to give us that. Babasahin ko ho, Pilipos 2, talatang 13. Pilipos 2, talatang 13. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. So, hindi manggagaling sa atin, nanggagaling mo sa Kanya. Okay? Anyone else have any last questions, ate? Ano po, bakit kaya magkakaiba tayo ng yung interpretasyon, pagkakaintindi sa Bible, kahit na sabihin natin para tayong Holy Spirit po as Christians? Yes, that's a very good question, ate. Sabi po sa unang Korinto 13, hindi pa dumarating ang ganap. Hindi pa dumarating ang perfect state. So ang ating kaalaman is very limited. Kaya nga, di ba sabi po ni Pablo, para tayo tumitingin sa salamin na medyo malabo, is because we don't have perfect knowledge yet. So notice this, bagamat nagkakaroon po ng mga pagtatalo, ibang interpretation sa Bible, pero pagdating sa Ebanghelyo, yun ang inilinaw ng banal na Espiritu sa bawat isa. Pero ang hindi malinaw ay yung mga katuruan tungkol sa the millennium. Pinagtatalunan po ng mga Kristiyano yan. Hindi pa rin naging malinaw yan sa mga Kristiyano. Ano ba talaga yung tama? Is it pre? Is it Is it post? Is it pre-trib, mid-trib, post-trib? So, pagdating sa mga ganung bagay, hindi malinaw. Pero what is clear, Jesus died, He rose again from the dead, and He is highly exalted and will be coming back again to judge the wicked and the dead, or the dead and the alive. Right? So, we could say that wala pa ho sa atin ang perfect knowledge. Kaya nga sabi ho dito sa unang Korinto 13:9, hindi pa ganap ang ating kaalaman, ganoon din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Diyos, ngunit pagdating ng araw ng magiging ganap, na ang lahat, mawawala na ang anumang hindi ganap. So right now, habang hindi pa ho bumabalik si Kristo, Joshua has imperfect knowledge. Joshua is fallible. Joshua will make mistakes because I don't have perfect knowledge. Yeah. Okay? Kung pare-parehas po ng gospel, ng good news or gospel po, pero hindi po sila Trinity, considered Hindi pa ho sila... hindi sila Trinity. Trinitarian. O hindi po Kristiyano tawag ho doon. Hindi po Kristiyano ho yun. Mga oneness. Yeah. Hindi po Kristiyano ho yun because malinaw po sinasabi ng Biblia, to know eternal life is to know the Father and the Son. So kapag you deny the Trinity, hindi ka Kristiyano. Kahit na itaas mo pa si Kristo, you have a false Christ. Kahit mahal po nila, nakikita po natin na mahal nila si Kristo. I don't believe that because ang tao po sinungaling eh. The Bible says, let every man be a liar and God alone is true. So, that's like me saying, mahal ko si Jesus, kaya lang naniniwala ako sa kabaklaan. Mahal ko si Jesus, kaya lang hindi siya Diyos. So ngayon, titimbangin po natin sino ang nagsasabi ng totoo, ang Biblia o ang tao. Doon na po tayo sa Biblia. Yeah. So, at the end of the day, here's the danger. You have 2,000 years of Christianity that is saying may tatlong persona. And then may lilitaw na bagong sekta of Christianity that says walang tatlong persona. Malabo yun. Malabo. Kasi hindi lang po natin basehan ang 2,000 years of Christianity. Ang binabasehan po natin doon, for 2,000 years, ginagabayan ng banal na Espiritu ang kanyang simbahan sa ganong klaseng patotoo. And then all of a sudden, may lilitaw na ganon. Malabo. Malabo po. Yeah. Sabi natin po ito yung mga oneness po.
They would be heretics. Heretics. Bakit po? Dahil they're causing a division, humihiwalay po sila sa Orthodox Biblical Christianity. Yeah. So, as much as externally, mukhang mabuting tao sila, mukhang mabait po sila and everything. Pero ang basihan pa rin yung doktrina ng Biblia. Yeah. Okay? Alright, so mga kapatid, tayo na po ay magbigay puri sa ating Panginoon.